Ang isang malakas na Devil Fruit ay nagbibigay ng malakas na karakter. Sa tatlong uri ng Devil Fruit, Logia, Zoan at Paramecia, walang tanong na ang Logia ang may pinakamalupit na kapangyarihan. Ginagawa nitong pinakamalakas ng mga karakter sa buong serye. At dahil dito, narito ang 14 na pinakamalalakas na Logia users sa One Piece. Of course, spoilers ahead kaya maghanda kayo. Bagamat ang bawat gumagamit ng Logia ay may sapat na kakayahan para mabuhay sa Grand Line, ipinapakita ni Monet na kailangan ng higit pa sa isang malakas na Devil Fruit upang maging isang major player sa New World. Sa kasamaang palad para kay Monet though, ang titulo ng pinakamahinang Logia user sa One Piece ay napunta sa kanya. Kahit malakas sa konsepto, ipinakita ng Snow Fruit na walang direktang kakayahang makipaglaban. Ang kanyang Snow Fruit ay nagbibigay daan sa kanya upang kontrolin at palitan ang kanyang katawan sa snow. Ang kakayahang ito ay ginagawa siyang nightmare para sa karamihan ng mga hindi gumagamit ng haki. Gayunpaman, ang kakulangan nito ng offensive power at ang kahinaan sa init ay ginagawa siyang pinakamahinang Logia user. Karagdagan pa, ang pangunahing paggamit ni Monet dito sa pakikipaglaban ay umaasa sa malikhaing mga trick at paggamit na nagtatagumpay lamang sa ilang kalaban. Sa kabila ng potensyal na maaaring magkaroon ng Snow Fruit, ang kakulangan ni Monet ng access sa nasabing potensyal ay ginagawa siyang pinakamahinang Logia user sa buong series. Bagamat mayroon siyang kaalaman sa science upang ma-maximize ang kapangyarihan ng kanyang gas fruit, hindi pa rin nagpapakita ng kahusayan si Caesar Clown sa pakikipaglaban. Sa kabila ng malinaw na fact na mayroon siyang kaalaman kung paano gamitin ang pinakamataas na potensyal ng fruit, hindi ito na-prove ng talagang naabot niya ang benchmark na yon. Ngunit bilang nangungunang eksperto sa chemical weapons of mass destruction, kayang ma-maximize ni Caesar ang limitasyon ng kanyang mga kapangyarihan. But unfortunately for him, ang kanyang kakulangan sa haki ay nagpipigil sa kanya mula sa pagbabanta sa malakas na karakter ng One Piece. Ang mga kasanayan sa pakikipaglaban ni Caesar ay pinapakita rin na medyo hindi pa ganap na nade-develop. Ginawa ng kanyang fruit na walang saysay. Sa kabila ng pagkakaroon ng isa sa mga pinakamalakas na Logia fruit sa One Piece, malayo si Caesar Clown sa pinakamalakas na Logia user ng series. Bilang isa sa mga mas sikat na rookie pirates, nakapasok si Caribou sa ating listahan. Nagmamalaki siya ng bounty na higit sa 200 million berries at unang nagpakita noong Return to Sabaody arc kasabay ng paglabas ng mga Straw Hats para sa kanilang reunion. Sa madaling salita, nagbibigay daan ang Swamp fruit sa user nito na si Caribou upang i-transform ang kanyang katawan sa isang swamp. Ito ay may malawak na saklaw ng mga aplikasyon. Kaya niyang ilunod ang kanyang mga target gamit ang tubig at putik ng kanyang ginagawa. Kaya rin niyang mag-absorb ng mga atake. Ginagawang walang saysay ang mga tangkang saktan siya. Kaya rin niyang gamitin ang kanyang katawan bilang isang impakan, nagtatago ng malaking stores ng mga armas. At kahit na ang mga lang na nabubuhay na maaaring mabuhay sa ilalim ng tubig, tulad ng mga sirena. Kahit ipinapakita na magaling siya sa pakikipaglaban, pangunahing nakukuha ni Caribou ang kanyang super rookie status sa pamamagitan ng pagpatay sa iba't ibang marine soldiers. Gayunpaman, sobrang mahina ng standard ang marine foot soldiers, lalo na kumpara sa isang bagong kalibre ng pirata. Bilang resulta, isa si Caribou sa pinakamahinang Logia users sa One Piece. Sa Chapter 1083, nakita natin ang flashback ng pag-atake ng Revolutionary Army sa lupain ng Mary Geos. At doon, nasaksiyan natin ang kahangang-hangang mga kapangyarihan ng mga top commanders ni Dragon. Ang pinaka-impressive dito ay si Karasu, ang leader ng North Army. Ginamit niya ang mga uwak bilang kanyang mga armas, na nagbibigay impresyon na mayroon siyang Zoan-type Devil Fruit na nagpapalit sa kanya sa isang uwak. Pero hindi. Ibinunyag ni Oda na mayroon si Karasu ng Logia-type Devil Fruit na tinatawag na Suit Fruit. Ang isa sa mga pinaka-iconic na paggamit ng mga kapangyarihan ni Karasu ay ang kanyang kakayang lumikha ng isang kawan ng mga uwak mula sa kanyang usok. Maaari niyang gamitin ito para sa reconnaissance. Nagpapadala ng impormasyon pabalik sa kanyang mga kaalyado ay naman sa pamamagitan ng pagsasalita sa pamamagitan ng mga uwak o sa pamamagitan ng paghahatid ng mga dyaryo sa kanila. Pero hindi lamang para sa pagmamanman ang mga uwak, dahil maaari rin silang gamitin para sa pakikipaglaban. Maaaring gamitin ni Karasu ang mga ito upang i-disarm ang mga kaaway sa pamamagitan ng pagkuha ng kanilang mga armas. O maaari niyang idirekta ang mga uwak upang atakihin ang kanyang mga kalaban. Ang bawat uwak ay may kakayahang magdala ng isang average-sized person sa likod nito. Ginagawa din silang kapakipakinabang para sa transportasyon. Kahit na maaga ipinakilala si Enel sa anime, isa pa rin siya sa pinakamalalakas na Logia Devil Fruit users. Dahil kaya niyang lumikha at maging kidlat sa kanyang kagustuhan. At kung hindi mo pa nagets yun, ang kanyang kapangyarihan ay ang pagkontrol ng kuryente. Inilarawan ni Nico Robin ang kanyang kapangyarihan bilang invincible. Ang rubber lang ang makakapagbalik ng kidlat kaya malapit na makaligtas si Monkey D. Luffy. Ang pagkakasundo ni Enel at ang kanyang nakakasira na Devil Fruit, ang Rumble Fruit, ay halos katulad ng kahit anong combo sa mundo ng One Piece. Ang kanyang mga kakayahang batay sa kidlat ay madaling nagpabagsak sa Straw Pirates at sa Shandorians.
At kung hindi dahil sa rubber nature ni Luffy, isang natural na kontra sa kidlat, malamang na hindi patatalo si Enel sa labanan. Ang tanging bagay na nagpipigil kay Enel na maging isa sa pinakamalakas na karakter sa One Piece ay ang kanyang kawalan ng karanasan sa paggamit ng haki. Gayunpaman, dahil sa kanyang natural na pagdevelop ng ilan sa pinakamalakas na observation haki sa series, pwede nating sabihin na madali niyang mahahabol ang mga mas malalakas sa kanya. Sinusundan ni Smoker ang mga adventures ng Straw Hat Pirates mula pa noong unang niyang maharap sila sa Loguetown Arc. Kamakailan lang nagharap sila ni Luffy sa Punk Hazard, pero malinaw na nahuhuli siya sa kapitan ng Straw Hat Pirate pagdating sa lakas mula noong time skip. Hindi tulad ng literal na bawat ibang Logia, wala itong special ability. Hindi ito destructive sa lahat at medyo na-stuck si Smoker sa pinakamababang offensive na Logia. Pero sa totoo lang, na-appreciate ko rin na nagpupursige si Smoker ng higit pa kumpara sa iba pang mga gumagamit ng Logia. At talagang nagpapakita ito ng kanyang matibay na determinasyon. Ang Smoke Fruit ay nagbibigay daan kay Smoker na malayang manipulahin ang mga properties ng uso. Kasabay nito ang kanyang mga na-develop na hockey abilities ng time skip na naging dahilan para maging isa siya sa pinakamalalakas na Vice Admiral sa Marines. Kahit na parang hindi pa niya muling hamunin si Luffy anytime soon, napatunayan pa rin niya na siya ay isang mahalagang asset sa buong series. Bago ang kanyang kamatayan sa Marineford, si Portgas the Ace ay ang pinakamaliwanag na batang bituin na naglalayag sa Grand Line. Ang kanyang lahi bilang anak ni Goldie Roger at pagmamayari ng Flame Fruit, isa sa pinakamalakas na Devil Fruit sa buong series, ay ginagawa siyang malaking banta sa mga kaaway ng Whitebeard Pirates. Ang Devil Fruit ni Ace ay nagbibigay sa kanya ng kapangyarihan ng apoy. Obviously, pagkaman hindi niya magamit ang kanyang mga hockey abilities on screen, ang katunayan na meron siya nito ay isang malaking dahilan para sa kanyang malaking bounty na 500 million berries. Sa kabila ng paggawa ng malaking splash sa mga gumahagi ng One Piece, sa kasamaang palad, si Ace ay nasa mas mahirang kalahati ng mga kilalang Logia users ng series. Habang check na isa siyang fierce fighter, ang kompetisyon sa itaas ng mga antas ng Logia wielders ay masyadong mahirap para malampasan ni Ace. Bilang Chief of Staff ng Revolutionary Army, si Sabo ay nasa number 7 ng ating listahan. Kahit bata pa siya, nirerespeto siya ng lahat. Umangat si Sabo sa mga ranggo ng walang Devil Fruit, pero sa wakas ay nakakuha rin siya ng isa sa Dressrosa Arc, kung saan kumain siya ng Flame Fruit, na orihinal na pag-aari ni Ace. Bukod pa rito, ipinapakita rin ni Sabo ang paraan upang pagsamahin ang Ryusuken at ang kanyang mga kakayahan sa Devil Fruit sa kanyang laban kay Burgess matapos ang pagtatapos ng Koredia Coliseum Tournament. Sapat ang kanyang galing upang tuluyang malampasan si Burgess, nagpapaiwatig ng malaking pagkakaiba sa kanilang mga kakayahan kahit bago pa man lupusan mahardis ni Sabo ang kapangyarihan ng Flame Fruit. Pinatunayan din ni Sabo na kaya niyang manindigan laban kay Admiral Fujitora. Bagaman hindi pa malinaw kung nagpapakita ang huli ng kanyang buong lakas. Habang hindi pa lubos na naipapakita ang mga kapangyarihan sa pakikipaglaban ni Sabo, nagpapaiwatig ang kanyang kasalukuyang misteryosong kapalaran na kakulangan sa kasanayan bilang isang Logia user. Isa pang kalaban sa One Piece na hindi malilimutan ay si Crocodile na siyang dating Warlord of the Sea at leader ngayon ng defunct na criminal organization Baroque Works. Sa kasalukuyan, si Crocodile ay miyembro ng Cross Guild na itinuturing ang pinakamalaking kaaway ng Marines. Ang Sand Fruit ay may malaking kapangyarihan. Ginagawa itong isang formidable na kalaban na dapat harapin. Kung hindi nga dahil sa kanyang kahinaan laban sa tubig, malamang na madali niyang natapos ang Straw Hat Pirates. At sa isang punto, mukhang si Crocodile ay isang hindi matatawarang malakas na kalaban. Tinalo niya si Monkey D. Luffy sa dalawang magkaibang okasyon, kaya ang kanyang eventual na pagkatalo sa kamay ng Straw Hat Captain ay tsak na isang gulat sa mga residente ng Alabasta. Ang malaking potensyal nito ay bumubuo para sa kanyang underdeveloped na hockey abilities. Lalo pat siya'y naitaguyod niya ang kanyang sarili noong Summit War of Marineford. Nagipaglaban si Crocodile sa ilan sa pinakamalalakas na karakter sa One Piece, kasama na ang legendary Emperor of the Sea, Edward Newgate. Bagaman malinaw na hindi si Crocodile ang nasa parehong antas ng mga karakter tulad ni Whitebeard, ang kanyang lakas ay malayo na lumalampas sa karamihan ng mga pirata at marines sa New World. Ang tunay na pagkatao ng Marine Admiral na si Ryokugyu ay matagal ng misteryo sa karamihan ng Wano Arc. Ngunit sa wakas matapos ang mahabang panahon ng paghihintay, naipakilala na rin siya sa episode 1080. Ang pagiging isang Marine Admiral ay nagpapakita kung gaano kalakas si Ryokugyu. Armado ng Woods Fruit, si Ryokugyu ay may kakayahang mag-transform sa isang avatar ng kalikasan mismo. Nagbibigay ito sa kanya ng kapangyarihan na lumikha ng mga puno o mga sanga mula sa kanyang katawan. Bilang isang advanced armament hockey user, kaya niyang patigasin ang mga sanga na iyon at atakihin ang mga kaaway. Mayroon ding awakening si Ryokugyu.
Ang kanyang kahusayan sa kanyang Devil Fruit ay nagpapalakas sa kanya bilang isa sa pinakamalalakas na Logia Devil Fruit user sa One Piece. Bagaman hindi pa natin siya nakitang gumamit ng haki, ang mga kapangyarihan ng Devil Fruit ay nasa parehas na antas ng pinakamalalakas sa series kaya hindi dapat maging isang sorpresa na mabilis siyang nakaakyat sa ranggo ng mga Marines. Madali niyang napigilan ang marami sa pinakamalalakas na magdirigma ng Wano at bagaman wala siyang pagkakataong laban kay Shanks, ang kanyang performance laban kay Yamato, Momonosuke, at iba pa ay isang masakit na pagpapakita ng kanyang mga kakayahan. Bilang isa sa mga pinakamabilis na karakter sa buong One Piece, si Kizaru ay nagpapakita ng malaking banta sa Straw Hat Pirates sa maraming pagkakataon. Kung hindi dahil sa pagkikialam ni Bartholomew Kuma, malamang na mahuli si Kizaru hindi lamang ang mga pangunahing karakter ng One Piece, kundi pati na rin ang lahat ng supernovas noong Saobade Archipelago arc. Ang potensyal na panganib niya ay ipinakita noong arc na ito nang madali niyang talunin ang 4 ng mga supernovas at makipaglaban kay Rayleigh sa isang draw. Nagdulot din siya ng malaking problema para sa Whitebeard Pirates sa Marineford. Mula noong kanyang pagpapakilala sa One Piece, si Kizaru ay nagpapakilala ng napakalakas na kakayahan sa labanan. Bilang isang confirmed master ng basic observation at advanced armament haki, kaya niyang makipagkompetensya sa sino man sa mundo. Ang lahat ng Logia-type Devil Fruit users ay sobrang lakas. Ngunit kahit sa kanilang mga standards, si Admiral Kizaru ay higit na mahusay. Ang kanyang Glint-Glint Fruit ay nagpapahintulot sa kanya na maglakbay in the speed of light, na nagpapahiwatig na isa siya sa mga pinakamabilis na karakter sa kasaysayan ng Grand Line. Si Aokiji ay kilala rin sa kanyang tunay na pangalan na Kusa. Siya ay naglingkod bilang isang admiral para sa Marines. Pero kasunod ng time skip, siya ay kaugnayan na ng Blackbeard Pirates, na malamang na nagpaplano na gamitin ang Devil Fruit ni Aokiji, ang Ice Ice Fruit, para sa iba't ibang masasamang plano. Bilang dating admiral, si Kusan ay may mastery sa advanced armament at observation haki. Nakita rin natin siyang talunin si Diamond Jozu, ang 3rd Division Commander ni Whitebeard, at harapin mismo si Whitebeard sa Summit War. At lumabas na halos walang sugat maliban sa isang pasa. At dahil sa Devil Fruit ni Kusan, hindi agad na wipeout ng Marine si Whitebeard noong Marineford arc. Karagdagan pa ang mga pangyayari ng Marineford arc ay nagpapakita kung gaano kalakas ang bawat admiral talaga. Kaya walang pagdududa na ang karamihan ng mga pirata ay mahihirapang mabuhay. Isa pang pinakamalaking tagumpay pa ni Aokiji sa One Piece ay ang kanyang laban sa kasalukuyang Fleet Admiral Sakazuki sa isla ng Punk Hazard. Bagaman umalis siya sa Marines matapos matalo sa laban against kay Admiral Akainu, ang kanilang matinding away ay tumagal ng 10 araw at iniwan ang isla ng Punk Hazard ng isang wasak na wasteland na nagpapatunay sa kanyang lakas na labanan. Isang pwesto na lang ang layo mula sa pinakamalakas na karakter sa One Piece. Ngunit pag-usapan muna natin ang kasalukuyang Marine Fleet Admiral na si Sakazuki Akainu. Bagaman sobrang hirap i-scale si Fleet Admiral Akainu laban sa ibang top tier fighters sa One Piece, malinaw na ipinapakita siya bilang ang pinakadelikadong karakter sa buong Marines. Ang kanyang Magma Fruit ay sinasabing may mas maraming offensive capabilities kaysa sa anumang ibang fruit sa series. Ginagawa ang kanyang Magma-imbued strikes na isang banta kahit sa pinakamalalakas na pirate sa Grand Line. Sa panahon ng Summit War sa Marineford, halos mapatay ni Akainu sina Whitebeard, Jinbei at Luffy. Sa kabila ng ilang few strikes mula kay Whitebeard, nagawa ito ng Marine Admiral na hindi tumamo ng malaking pinsala. Ito lamang ay dapat magdulot ng takot sa ibang Emperors of the Sea dahil posible ang pagsunod ni Akainu sa Absolute Justice ay magdala sa kanya ng tagumpay anuman ang kanyang kalaban. Isa pang patunay sa kanyang lakas ay ang kanyang laban against kay Aokiji sa Punk Hazard. Again, kung saan sila ay naglaban ng 10 araw ng dire-diretso na nagresulta sa kalahati ng isla na nalunod sa mainit na lava. Of course, lumabas na tagumpay si Akainu sa huli. Natinalo si Aokiji at nagdulot sa kanya ng mawalan ng isang paa. At dito na nangunguhan sa listahan si Marshall D. Teach. Walang duda na si Blackbeard ang pinakamalakas na Logia user sa One Piece. Bilang ang lalaking pumatay kay Whitebeard, sikat si Blackbeard sa mga Marines at Pirates. Isang bagay na rin na dahil sa kanyang kakayahang magmamay-ari ng 2 Devil Fruits ng sabay. Bagaman hindi pa na ipapaliwanag kung bakit kaya magmay-ari ni Teach ng 2 Devil Fruits, ang kanyang Dark Fruit at ang Tremor Fruit ay sinasabing pinakamalakas sa kanilang mga uri. Kung totoo ito, tanging isang tunay na espesyal na karakter lamang ang makakapigil sa masamang villain na ito na maabot ang kanyang layunin na maghari sa mundo. And not only that, siya rin ang nag-iwan ng marka sa kaliwang mata ni Shanks. And ayon nga kay Shanks, hindi ito bunga ng kanyang kababayan, which only further establishes na si Teach ay isang kalaban na dapat talagang bantayan. Gayunpaman, hindi pa natin siya na-witness na ipakita ang kanyang buong kapangyarihan na nagpapahirap sa atin na maunawaan ng maayos kung gaano siya kalakas. Bagaman hindi nagbibigay ang Devil Fruit kay Blackbeard ng intangibility tulad ng karamihan sa ibang Logia Fruit, ang kanyang malaking offensive power ay nagpapahirap sa kanyang kahinaan na mag-take advantage. Sa mga ebidensya ng kanyang mga sagupaan kay Shanks, Ace at Whitebeard, tunay na may kakayang hamunin ni Blackbeard si Luffy para sa titulo ng King of the Pirates.